So hello guys, welcome dito sa video natin. Sa video na tuturo ko sa inyo kung paano ko nagawa yung aking maze game na final project ko sa Python Pygame. So ito siya. So guys, dito sa part na to, sisimulan na natin yung pinaka basic dito sa PyCharm, yung sa Pygame na isimulan natin sa paggagawa ng game screen, game boot at saka yung game event. So import muna natin yung Pygame. Tsaka yung import sys. So sa pag-initialize ng Pygame, may gagamit tayong command. Ito. Tapos, set na natin yung making width and height ng ang ating screen. So, hindi na, sa akin naman, di naman kailangan ganun kalaki. Siguro maliit lang. Equals 800. Height. Equals 800. Tapos yung screen. Ito yung making, ito yung tatawagin natin sa loob ng ating main function. So, pygame dot display set mode. Tapos, tawagin lang natin tong yung base width tsaka yung base height. Tapos yung magiging pangalan naman ng ating window ng ating game is dito natin siya, ganito siya gawin. So, sa pinarpose kong title, ang pangalan niya is Maze Kickers Escape. So, kayo, depende sa inyo kung sa ginagawa niyong project. Tapos, ito na yung game boot natin. Equals true. Tapos, while run. Yung event, natin, event, game event. Event, in game, Pygame. Event, get. Tama ba? Parang may mali. Tama yata. Event, that type. Pygame, that quit. Tapos, run equals false. Ito yung pag tapos na yung pag inex na ni player ni user yung game. Tapos pygame display that update para tumamaya pag naglo-load na tayo ng mga drawings. Pygame dot quit. This is the exit. So ito na. So ngayon blanco pa siya, wala pa tayong kulay o any objects. So nalagyan natin siya. So ang gagamitin ko nga palang kulay sa aking project is white and black lang. Sa background or sa making map. Sa map muna. So white equals 255. Black 0. Tapos gagawa tayo ng natin magsisilbing character natin. So rectangle. So itong
ating i-declare is yung position niya. Sa gitna natin siya ilalagay. Hindi ko alam, hindi ko sure kung gitna kasi. Pero baka. Tapos itong huli na to is yung size niya. Yung with that height. Ito yung X and Y niya. Tapos yung para magkaroon na siya ng background. So white ang kailangan kukunin natin background. So screen dot fill white. Tapos para mag-load na rin si character natin, pygame dot draw. Ito na. Rectangle screen. Tapos yung kulay niya siguro mga red na lang. Tapos player. Tingnan natin kung nag-ano na siya. Oops, okay na. So, hindi pa lang siya nakagalaw kasi wala pa tayong ina-assign na keys para kanya. So, lagay tayo dito ng ano, ng parang listener, parang ganyan. Basta. So, okay, pygame.key get press. So, ang gagamitin natin dito is yung arrow key natin. So, if key pygame dot k left is equals true. So, dito kapag pinindot natin yung left arrow natin, at siyempre, pag pinindot true, so, ayun, gagalaw siya sa left. Tapos, player dot move. Ito. So, ibig sabihin nga pala natin is move in pixel. So, sa pixel sa baba, sa yung gagalawan niya. Parang ganun. Tapos, to. So, yung x niya is -1. Tapos, yung vertical niya is 0. Tapos, to copy paste na lang natin. Para pa sa tatlo. Sa right. Ay. Right, up, down. So, tanggalin lang natin yung ano niya. Tapos, tabaltarin lang natin. Tapos, tingnan na natin kung gagalaw na siya. So, okay na. So, ito muna ang gagawin natin isa ngayon. So, yung basic muna niya. Basic ng pygame. Next natin is gagawa naman tayo ng map. Level 1 map niya. Ay, wala. So, ngayon, pagbabalik, ito naman sa pangalawang part natin is gagawa na tayo ng ng magiging map ng laro natin, anong maze natin. So, mag-sketch muna tayo dito sa So, itong gagawin kong na map is kinuha ko lang din sa Google, reference na siya sa Google. So, ito yung wall niya. Scroll. Sa ating pygame. So, sa baba, lagay tayo ng base. Tapos taman-taman na. So, ito muna online natin. Itong taas. Ito na siya. Titingnan natin kung ganyan guys sa So, ito, yung wall. Ito siya. Itong part na to is ito. Simula dito.
Ito. Ito siyang ano. Itong ano ito yung 1. Ay, mali. Basta lang yung dance. Basta ganyan siya. Ngayon is gagawa naman tayo ng method para matawag natin siya sa ano, sa ating main function ng game natin, as main command, main code ng ano natin, project. So dito siya. So since yung map pala nito is level 1, so lagyan natin char base 1, tapos depth nga tayo ng method dito sa ating para sa ating map. Draw maze, tapos this is, tapos i-declare natin siya bilang ano, global para ma-access natin siya kahit saan. Tapos support natin yung gagawa tayo ng for loop for y in range length, tapos yung maze. Mali. So itong ano to is dito siya. Ay, sabihin. Mabago na pala ito. So lagyan natin yung block size. Ito yung magiging size nung nitong mga block dito, o yung walls, o tsaka yung mga floor. So dito siya. So 30 na lang para ano, eksakto lang siya dun sa size ng ating ano. Basta babaguhin na natin to sa window ating. Babaguhin na natin to. So bali yung mga galing na size dito is dito niya ibabase sa length nitong sa length nitong ano, sa width at height nitong map na to. Tapos sa width lang 0. Sekarang din dito. Tara, dito tayo sa for loop ng ating ano. Balik tayo dito sa for loop natin. For x sa horizontal naman niya in range base 0. Ito siya, yung width. Base yung ano niya, x and y niya is equals to 1. Yung 1 is na, ayun yung mag-isilbing wall natin. Dito siya kinuha. Pygame.draw screen. Ay. Since ang may kulay ng wall natin is black, so declare, tawagin natin yung black na kulay. Tapos x times y, x times block size. Ito siya. Ganun din sa y times block size. So, tawagin natin siya. Ganun din dito sa pangalawa natin, sa y. Kopyahin na lang natin, bagay na natin yung kulay. Ito naman yung sa mga daan ng player natin, dadaanan ng ating player.
Tara tayo sa main ano natin. So para i-load na ni main yung ano natin, yung itong ginawa nating map. Tawagin lang natin to, itong draw maze. Tapos yun lang, run na natin, tapos tingnan natin. Oh wait, so yun, to palang error natin. May times nga pala dito kasi dito sa block size nila depende. So size, tapos tara, okay na siguro to. Ayan, okay na. So ito okay na, meron na tayong map. Kaso yun lang, wala pa siyang collision between this one tsaka dito sa wall natin. Kumbaga malaya pa siya, nakakalakad kahit saan. So ayun ang iano natin sa next. So welcome back. Ang tatrabahoin natin ngayon is yung ito. Ito na nga, simulan na natin ngayon to. At magkaroon na siya ng di na makadaan tong dito sa block natin. Kumbaga dito lang sa white. So simulan na natin yung code. So gawa tayo ng ng method. Ito na lang din para. So checkin natin dito kung valid move ba yung gagawin ni player ni rectangle. So tawag natin dito. So yun lang, check na lang kung valid move. Valid move. Tapos yung ordered sequence ng natin, X, Y, W, tsaka H. Position. Next yan is yung row, column, equals Y, divide, block size. And din sa X. Mamaya natin papaliwanag yung miss to check. Since nasa pa lang tayo, first level, so ito muna tatawagin natin. Wala pa rin naman tayo ibang layout ng ng map, ng base So dito sa na to, ito yung yung ordered sequence ng natin, ng position natin. So meron siyang 4 value, X, Y, width at saka height. X, Y, ay position, tas yung sa ito pala size natin, yung width at height. Tas dito naman sa natin, sa line na to is nagkakaroon tayo dito ng calculation ng grid cell ng natin sa miss natin sa screen. Size ng mga block size. So dito sa part na to is dinidivide lang yung y coordinate dun sa dinidivide lang yung y coordinate ng screen dun sa size ng natin ng grid block o sa block size para magkaroon tayo ng row index din sa cell natin. Tapos karoon din dito sa column naman, coordinate naman dinidivide dun sa natin, size ng kada grid block natin sa o yung block size natin. Ito natin yung ito talaga yung magbibigay ng function sa sa collision. So row base height and 0 sa column naman base width. Tapos yung wish to check, ito naman yung sa row column equals to 0. So dito part ito is siya, ito tinacheck lang niya kung yung row index space nakapaloob siya dun sa boundary ng maze. Tapos dito sinusure niya na
na yung raw index dapat is hindi siya negative at hindi siya lumalampas na sa site ng maze natin. Ganun din dito sa width, parehas lang. Sa width, parehas lang sila. Dito naman is di dapat siya hindi lalampas na sa width ng maze natin. Tapos column naman tinacheck dito, kaya column yun dito. Tapos row at saka column. Tapos dito naman, ayun, tinacheck lang niya kung yung mga cell ba dun sa route column natin yan, sa base grid is empty. So kapag value, nag-equal siya sa value ng 0 is hindi ibig sabihin nun wala siyang obstacle o walang obstacle, walang wall. Kumbaga kasi 0 natin is yung daan nga tapos yung 1 yung natin, yung wall natin. So may ginamit tayo dito and operator. So alam naman natin sa and operator na kailangan ng foundation na to, kailangan mag-true lahat para mag-true din yung yung output niya. So yun dito naman, para maging valid yung output niya, kailangan mag-true. Gusto naman tayo sa loob ng natin, loob ng main method. Ito, babaguhin na natin to So next position. Ito na yung magiging galaw ng natin, ng player natin. Tas move. Negative kasi yan Ito. Block size 0. Tapos tawagin na natin to is valid. Tapos yung next position, player equals next position. So dito naman sa line na to, dito naman ano lang niya yung galaw ng player. Kung gagalaw siya sa kaliwa o sa kanan, kahit sa taas, sa baba, kinakalculate niya lang yung bawat position na gagalawin ng player natin base dun sa kada block size. So dito naman sa part na to is check lang niya kung yung calculated exposition ba ng player natin is valid move. Dito naman kung parang update lang kung valid ba, edi next position ka na, equals ka na sa next position. Copy na lang natin to. Tapos tingnan natin saan yun, line 46. Ay, oo ito para medyo mabilis lang yung galaw niya, pero okay na. Hindi na siya ganun nalampas sa mga wall. Lagyan na lang natin ng clock. Sige, doon lang. Ayos na lang natin next. Pygame.time.clock. Tapos ito natin sa loob lagyan ng value. Clock.tick 10. Masyado mabagal pala. 20 na. Yung bagal pa rin. 25. Ito okay na siguro. Saktan to. So yun, okay na. Hindi na siya lumalampas sa mga wall. Kaso may problema lang. Yung ting space dito, siguro gawa lang to sa map natin. Kasi malaki yung mga pagitan ng wall tsaka road. Ayun na lang. Bawi na lang tayo sa mga next na layout na map. Gagawin na lang natin yung pangsakto lang talaga dito. So ayun, okay na. Next na siguro natin gagawin is yung paggagawa natin ng key, yung mga susi. Kaya yung door na papasukan nito o lalabasan nito para mag-proceed sa next next map, next level. So yun lang. See you sa next part.
welcome back. Gagawin natin sa video natin sa part natin is nalagyan natin ng mga susi yung natin. Susi tsaka pinto yung itong project natin. So wala pa siya ngayon eh. So declare tayo, maglagay tayo ng blue. Ito yung susi, kulay nung pintuan. To 23. Ito yung magiging kulay ng pintuan pagka nakuha na yung tamang susi. 255, 223, tapos 0. Meron na tayong next naman is magagawa tayo ng list para sa sa mga susi. So is equals define rectangle lang naman. Sige, right. Tapos yung niya, nga yung makalagay dun, what na lang. So what 60. Ito yung position. Bali ilang susi? 4, 5 na. Apply natin. Ganyan. Tapos yung position niya. Bali meron na listahan ng mga position nito nila. 40. 450. 470. 30. Tapos 330. Tapos yung gagawa naman tayo ng para sa pinto. Pygame. Ito ba mag-error to eh. Oo nga. So position din 540, 40, 30, 50. So bali itong index lang ang plano ko is isang susi lang yung dapat na na tatama para mabuksan yung pinto. So gawin nating index key 4. Itong ito yun, 0, 1, 2, 3, 4. Tapos yung door lock, tapos true. Magpo-pulse to pag nakuha na to. Itong pang-apat na Tapos gawa naman tayo ng method ulit para naman sa pag-check ng mga case. Tapos global door lock. Ito yun. Ay, ba't ba to? Ito nga pala to kasi nakalock pa. Tapos yung for loop para sa mga case. So hindi na tayo mag-ano ng specific number kasi nakalat naman to eh. Basta. Tapos yung player collide. Sabihin dito pag nag-collide si player to sa key,
Checkis remove na para ma-imitate natin yung sa totoong buhay yung pagka nag-collide na siya, parang dadamputin na ni player yung mawawala na doon sa side. Ay, ito na pala sa ano, steady case dot index tas key equals dito sa 4 na to. Ito, pagka yung key index ng ay nag-equal siya dito, mag-unlock na yung ano na yung pintuan. Door lock equals false. Basta dito na sa loob. Ay, nabili yellow. Teka lang. Low. Turn tayo sa ito. So para mag ano na siya, para mag-load na siya dun sa ano natin. Kasi wala pa to eh. Para mag-load na siya dun sa mismong game natin, ito drawing na siya. Hindi pa yung game. Sa screen. Ano ba magandang kulay ng susi? Yellow na. Sure. Green. Yellow. Green na lang. Zero. Tapos si player. Nandun sa pinto. So, pygame.now.rec screen. Tapos yung kulay, blue. Tapos ganun lang din. Else. So, pag pag nakuha na niya tama susi, kailangan mag-gold na siya. Screen. Gold. Testing nga natin. Check keys. Kulang pa pala. Tatawagin pa pala natin yung ano. Ito. So, sa ngayon, wala pa naman tayong ano eh. Wala pa tayo sa second map. So, ang gagawin na natin is mag-ano lang muna. Exit na lang muna. Pagka nakapunta sa pinto. Testing lang muna natin. Ano sa door. And not. Door lock. Run pulse. Ay. So, dito. Nagkaroon tayo ng undoperate. Tsaka not. So kapag si player nakuha niya na kapag si player nag-collide na siya dun sa door natin, halimbawa na nakuha niya yung susi, tas yung door lock syempre naka-true yun, mag-ano tayo not and, so mag-populse na siya, tas ito na, testing natin. Ito na susi. Pero tumunog siguro nakuha ko na yung tamang ano. Kulay siya eh. Nakuha ko na siguro yung tamang ano niya. Visible. Ganyan. Ay, ito pala. Ba't pa? Okay na. Ito pala yung tamang ano niya. Kolektahin nyo yung tamang ano.
kolektahin nyo pa rin lahat yung susi. Ayun, okay na. Kailangan muna siguro. Nagawa mo ng layout para sa second map. So, welcome ulit sa panibagong video. Panibagong part na gagawin natin is magagawa na tayo ng bagong map o level 2. Map para sa level 2. So, nakapaggawa na rin ako ng layout. Pati yung mga positioning na-try ko na rin sa dito sa sa Pygame. So, tuturo ko na lang sa inyo paano ginawa yun. So, ganito, ito yung layout nya. Pati yung ito yung mga positioning ng case tsaka ng pinto ito. So, ito siya. Medyo ipopos ko na muna dito kasi mahaba ito eh. Okay na. Tapos next naman natin gagawin is yung sa dito. So since may bago na tayong layout may bago na tayong map para sa level 2, babaguhin na natin, modify na natin to. Pulse maze. So ito na yung unang maze natin So, magawa na tayo ng para sa pangalawa. So dito equals 1 else maze 2. So dito pagka sinasabi dito pagka natapos mo na yung unang maze nag-equals siya sa 1, proceed na siya sa number 2 sa level 2 na map. Just na bagawin na rin natin. At ito tsaka ito gawin natin Y. Ito rin. Next na natin is yung sa bali ito. So same lang dito, dagdag lang din tayo, dagdag lang din. So base equals to 1 else base 2. Yan, ganoon lang din. Tapos proceed din tayo dito sa pangalawa sa main method natin. Dito, dagdag lang din dito. So current base equals to 1. So gaya ito, napaliwanag na ito kanina. Tapos ito, so, pagka natapos mo na yung 1, ayun, proceed na siya number 2. Tapos yung player positioning nya, yung X and Y. So 60 30 X and Y, tsaka yung nya, yung width and height. So same pa rin yung width and height, hindi natin babagawin to. Bali positioning lang lagi. So itong pesto na to, it's dito yan, hindi siya pesto, lalabas siya dyan. Tapos dito sa door naman, mali, kulang. Same. Tapos 540 430 30 para naman sa mga susi, copy paste lang natin sa dito. Bagawin na lang din natin kasi ibang map na siya eh. So magkiba na talaga yan niya, yung position niya. 200. Tapos dito naman okay na, 43 450 okay na siguro. Tapos dagdagan na natin dito ng door lock equals true or tsaka else para dito. Tapos tingnan natin. So ito yung yung key index sa level 1.
ulit. Try natin to. Ayun. Scout natin to mga to. Ay pala, bagay ko na lang pala palang kulay ng pinto pag nag-unlock. Kung baka challenge na rin sa kanila. Hulaan na lang. Gagawin natin blue. Ayan. Tapos tingnan natin. Ayun. Okay. Okay, susunod na ulit na video. So, sa next video, magagawa na ako ng mga, yung dalawang huling map. Hanggang level 4 na map na. So, see you ulit sa next video, next part. So guys, welcome sa ating video. Ito na siguro yung may last part ng video natin kasi gagawin ko lang naman dito is magdadagdag lang ng dalawang maze map. So parang gagawin ko hanggang level 4 na lang siya. So wait, shoes. So hanggang level 4 na lang gagawin nating maze map. So ito nga pala yung layout ko. Ito yung sa maze 4, ito yung sa maze 3. Pati positioning sa ganyan. So yun, ito yung magiging map natin. Ayun yung mga magiging map natin. So dito gagawa tayo ng bagong map. Popost ko na lang ulit para mabilis. So ito, okay na siya. So bali ang next na natin gagawin is i-edit na natin o i-modify na natin yung mga dito sa part na to, sa draw maze. So since naradagan na tayo ng dalawa pang map, so ayusin na natin to. So hindi na ganito yung magiging ayos niya. Ang gagawin na natin ay para mas maganda siyang tignan. Ito naman, ipalawalag ko naman to ng mga previous part ng video. Calls maze. Ganon din dito sa ating next bali same lang din, same process lang din to. Bagay lang natin yung pangalan niya kasi may static dito sa part dapat na to. So next part na natin is siguro sa main method na. Ay dito na nga. So dito copy paste lang ulit. Ito elip. Tapos dito lagyan natin 2. Tapos yung 3. Tapos ayusin natin yung yung positioning nya. So dito 60-30. Tapos depende sa map. Kung depende sa map din yung kasi yung position ng mga to. So kung meron na akong bali sinusundan ko lang tong positioning na to. Ito sa maze 3, ito sa maze 4. So meron akong gawa dyan sa so sa maze 2, current maze 2. So siyang 270, 390. Tapos lagyan natin siya ng ito, tama, 150. So next, ganun lang din, kopya lang.
Ang natin 4. So, ganun na din. Babagawin lang din natin 60-60. Tapos 540. 430. Tama na. 30. 420. 420. Sige, okay na siguro to. Harap na natin. Okay. So, tasolado ko sa part ng... Solado ko ng mga kindex dito sa part na itong level 1 at level 2. Next part to na siya. Tingnan natin. Ayun. So, yun lang pala, no? Medyo inconvenience pala yung sa part na to kasi kailangan pa nating umulit. Ulit. Parang napaka-trabaho niya. Napaka-time consuming niya kung pala yung ganito. Siguro, paano kaya? Lagyan na natin siya ng hotkey para sa restart. Restart siya kada, ano? Sa current level. Sa current map. Sige. So, ayun, go-code na tayo. Simulan mo natin sa pag-declare ng mga ano. Gagawa mo tayo restart hotkey. Equals pygame.k r. Tapos ganito lang din. So, R yung napili nating letter sa keyboard bilang reset button. So, ganun, apat na ganito gagawin natin kasi meron tayong apat na level, apat na map. Next nito is dito tayo sa main method. If condition, if hotkey hotkey restart hotkey pala ito, or hotkey equals restart hotkey to. Tapos ganun lang ulit-ulit. Ay, start hotkey 3. So ganito. So yung may gilaman nito is ano lang, pwede na natin copyin sa mga ano dito. Natin lagay yan. Ito pala. Ganon din sa iba. Elip. Tapos pinan natin lahat to. Yan. Tapos tingnan natin maya maya. So okay na siguro to. Tapos tingnan natin. Ay.
Lang pala tayo nito. Pygame.key get press. Ito, okay na siguro. Yan, okay na. Stick natin. R. Oh. Wait. Ito, okay na. Medyo tayo. Namiyasa tayo sa copy and paste eh. Hindi natin naayos yung mga value dito. Yung sa position niya at saka sa ayun. Tapos tingnan natin. So yun, dito na matapos ang ating laro na miss game. So maraming salamat po sa nanood at sana namin tutunan kayo kahit konti. Medyo kabado sa pag-explain.